tayo, dadako tayo sa question and answer po. Okay, dito muna tayo ngayon, mag-aralan po. Ay, wala po ba mga Bibles nyo? Naiwan po? Okay. Sige. So, maganda sana, dito lang kasi para pag, natin, pag-aaral. Alam niyo po yung buklat, alam niyo po kung saan gawin yung ating pag-aaral. No? Kasi ayaw po namin na mangaral ng kami-kami lang, yung may mas maganda talaga may ebidensya. Pwede pabasa na lang sa inyo. Nabuksan ko, Pastor, pwede sa kanila. Okay. Dito po tayo sa Colossians chapter 3, verse 6. No? Sabi po dito ng ating kapatid na Pablo, sapagkat dahil sa mga bagay na ito, ang pagkaput ng Diyos ay dumarating sa mga anak ng di pagtalima. Yes. Verse 7, na sa mga ito, kayo rin ay lumakad ng minsan nang kayo ay nabubuhay pa sa mga ito. Okay? At verse 8, datapwat, ngayon ay alisin din ninyo ang lahat ng mga ito, pagkagalit, pagkapuot, malisya, kalapasdangan, mahalay na pananita mula sa inyong bibig. Verse 9, huwag magsinungaling sa isa't isa. Nakikita ang hinubad na ninyo ang lumang tao kasama ng kanyang mga gawain. Okay? So, dito po ay sinulat po ito ni Pablo. Ito po yung sinulatan po niya. Hindi po itong mga tao na estrangero. Ibig sabihin, hindi po itong mga tao na nasa labas, kundi sa loob ng church. Ibig sabihin, mga mananampalataya na po. Kasi tingnan niyo po pagka nangangaral po tayo sa labas, ang isang tao na hindi mananampalataya, hindi po talaga makikinig po yan. Kahit po anong gawin po natin yan. Hindi po yan mananampalataya. Pero kung ang isang tao, mananampalataya, gustong sumunod sa Panginoon, gustong maglingkod sa Diyos, gustong pakinggan ang aral ng Diyos, kahit po yan, gaano siya kabisi, makinig po yan. Kasi mananampalataya po siya. Gusto niya magbigay ng glory sa Lord. Kaya tayo, ito po ngayon, kaya ang sulat pong ito ni Pablo ay naka-address po ito sa church ng Colossus. No? Ang church po ng Colossus, marami po yan mga local churches. No? Kasi ang church ng Colossus, malaking bayan po ito na kung saan ay bawat bayan, bawat lugar, meron po mga local church. Okay? So, next na po natin ulit pag-aralan kung ano po ba sa ngayon yung lugar ng Church of Colossus o ang lugar ng Colossus. No? Kasi mahaba pong pag-aaral po yan. So, dito muna tayo ngayon focus sa ating pong binasa ngayon. Ito po ay reminder po, no? Paalala lamang ng ating Panginoon sa mga mananampalataya sa loob po ng church. Kasi pag sinabing church, hindi po kasi building. No? Pag sinabing church, ibig sabihin, mga lalaki at mga babaeng sumasampalataya sa Diyos. Tingnan niyo po. Ang ililigtas po ni Lord, yung kanyang church. Yung mga tao, yung mga believers, hindi po yung building. Diba? So, hindi mo nangulugan na ang building, hindi ayusin. Dapat ayusin din, syempre. Pero, ang ililigtas po ni Lord, tayo na mga mananampalataya. Kasi nga ang church, binubuo ng mga lalaki at babae na mananampalataya po ng ating Panginoon. Okay? So dito, malinaw na meron palang tinatawag na puot po yung Diyos. Kanino? Diba ba? Kanino po? Sa atin po ba na sumusunod sa Diyos? Siyempre, hindi. No? Kasi ito po yung gusto ng Panginoon na tayo po ay maglingkod sa Kanya, magpatuloy po sa Kanya. Kaya, kanino po siya napupuot? Dito po sa verse 6, sabi dito, sabi niya dito, sapagkat dahil sa mga bagay na ito, ang pagkaput ng Diyos ay dumarating sa mga anak ng di pagtalima. Pag sabing anak, ibig sabihin, yung mga
anak na ng Diyos, pero matitigas pa rin ang ulo. Hindi pa rin tumatalima po yan sa Lord. Okay? So, galit po si Lord po doon. Although si Lord, Diyos po siya ng pag-ibig, pero siya din po ay Diyos ng galit at puot. No? Sa mga, kanino? Sa mga masuwayin. Mga hindi tumatalima sa ating Panginoon. Okay? So, maaaring sabihin natin na, Pastor, ano naman kahit mo naman, hindi ako naglilingkod sa Lord. Wala namang galit na nanunod sa akin. Kasi si Lord, mayroong katakdaan po yan. No? Meron po siyang katakdaan, oras, panahon, araw, na talagang ipapataw po sa atin. Okay? So, yun po yun. Kaya ayaw po ni Lord na tayo ay hindi tatalima po sa Kanya o hindi susunod po. Okay? So, kanino pa po siya na nagagalit? Kaya sabi dito sa verse 5, no? ay sabi dito, patayin sa makatuwid ang inyong mga bahaging katawan na nasa ibabaw ng lupa. Sabi naman ng Pilosopo, Pastor, ibig sabihin, patayin ko ang sarili. Dito sa ibabaw ng lupa, ibig sabihin, saksakin ko ba? Barilin ko ba? Hindi po ganun ang sinasabi nito. Pag sabing patayin, ibig sabihin, alisin. Tanggalin. Huwag gawin ang mga bagay na ito. Okay? Ano po ang mga bagay na ito na patayin natin, sabi po ni Lord. Ang sabi ko dito ay malinaw. Ano po una? Fornication. Maraming tao ngayon, dahil hindi alam ang salita ng Diyos, akala nila okay lang. Kaya maraming tao ngayon, nagsasuffer, lalo-lalo ng mga babae, iniiwanan ng asawa because of fornication. Kasi dapat, kung gusto natin mag-asawa, gusto na magkaroon pamilya, ilagay natin sa tama. Tama ba? Tingnan, maraming kababaihan ngayon sa paligid na kawawa, no? Ang iba, inaanakan na, hiwalay. Diba? Away, hiwalay. Bakit? Anong rason? Kasi nga po, hindi po namamagitan sa kanila yung Diyos at ang kanyang salita. Yes. Okay? Kasi kung namamagitan po ang Diyos at kanyang salita sa isang pamilya, napakaganda po. Napakaganda. Ibig sabihin, punong-puno ng kapayapaan. No? Ibig sabihin ay nandoon yung tinatawag na comfort ng ating Panginoon. No? Kaya marami ngayon, no? Mga na halos napanood ko yung ni Tolpo, ganon ang mga reklamo. Diba? Mga babae nagreklamo sa mga asawa, iniwanan, pinabayaan yung anak. So, nakakalungkot po. Pero bakit po nangyari yun? Kasi nga po, ay dahil din po yun sa ginagawa ng tao. Ano po? Kasi kung alam mo salita ng Diyos na ito pala isang bagay ay mali, nawawarnihan ka nito na hindi pwede ito. Gusto ko mag-asawa, magkapamilya, pero dapat maayos. Di ba? Kasi hindi naman dahil pinagbabawalan ni Lord na magkaroon ng pamilya. Masarap may pamilya kasi nandoon po yung ating tinatawag na eagerness para gumawa at maibigay yung para sa kanila. Di ba? So, ganun po yun. Kaya, pag sinabi po na pag-epil, hindi lamang po sa physical, kundi sa spiritual din. Meron din tayong tinatawag yan na spiritual fornication. Ano po yan, Pastor? Halimbawa, alam mo ng katotohanan, tapos ini-ignore mo katotohanan, doon ka pa sa mali, na aral. Halimbawa, tinuturo na natin dito na si Kristo ay Diyos. Pupunta ka pa doon sa isang grupo na nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos. Alam mo na si Kristo ay Diyos, na doon ka pa napunta, gusto mo pa roon, that is spiritual fornication. Okay, nakikiapid ka spiritually sa Lord. No? Kaya mahalaga na makita ko natin ito, yung tinatawag po na sabi ni Lord, patayin daw natin yung bahagi ng ating katawan. Kasi isa sa kalaban natin yung ating katawan, yung ating flesh. Hindi po ba minsan naglaban-laban po yan?
ay, dadalo kaya ako ngayon o hindi. Parang, di ba? Parang, nangihina ako eh. Kasi dito yung battle sa atin. Flesh at saka yung spirit. No? The spirit is willing, but the flesh is weak, sabi ni Lord. So dito, ano pa po ang sabi dito? Karumihan. Mga karumihan na ginagawa ng maraming tao ngayon. No? At karamihan ngayon ay di bali nang magkasala sa Lord sila, ang iniisip po nila, basta magawa ko itong bagay nito para magkaroon ako. So ano ibig sabihin doon? Parang kapit patalim. Tama po? Maraming tao ngayon kapit patalim. Kahit mali, alam nila, gagawin nila for the sake na maging magandang buhay. Diba? Ganun po ang ginagawa ng marami ngayon. Pero bilang isang Kristiyano, hindi mo natin pwedeng gawin po yan. No? Bakit? Kasi nandun po yung puot ng Diyos. Tama? Nabasa natin kanina. Yung puot po ng Diyos. Ano pa po sabi dito? Malabis na pagnanasa. No? Maraming aspeto ng pagnanasa. Minsan, may mga tao. Nanasa pa yung meron na siya. Nanasa pa yung lupa ng magulang. Kapatid. Kaya nag-away-away, nagpapatayan. Di po ba? Kasi pagnanasa po yun. No? Hindi lamang po yung pagnanasa sa flesh, sa katawan. So, kasalanan po yan sa harapan ng Panginoon. Masamang pita. No? At kasakiman. Diba? Ito rin po yun. Kaya minsan may isang pamilya na bibigyan ng tinatawag na mana na magulang. Pagka hindi parehas yung mana, nag-aaway, nagpapatayan din. Kasi nga, maraming taong saking po ngayon. Kahit hindi na po kanya, kukunin pa. Diba? So ano pa po? Na ito ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Good morning po. No? Ito palang mga bagay na ito, ay isa din po pala ito sa pagsamba natin sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan po, hindi lamang libulto, kundi yung mga ginagawa ng isang tao. Palaging ginagawa niya na mali sa harapan ng ating Panginoon. Yun din po pala ay Diyos-Diyosan po. No? Kaya ang sabi ni Lord, sa verse 6, sapagkat dahil sa mga bagay na ito, ang pagkapuot ng Diyos ay dumating sa mga anak ng di pagtalima. Ito pong gumagawa na ito, mga anak po ito ng Diyos na hindi tumatalima sa Panginoon. Kasi kailangan din talagang sawayin yung anak po ng Diyos. Hindi porke anak ka na ng Diyos, nababayaan ka na. Ang totoo niyan, ang isang anak ng Diyos, ayaw ni Lord na mapapahamak. Okay? Parang magulang din po yan. Tayong lahat may magulang. May pinanggagalingan tayong magulang. Di po ba? Ano po ang palaging advice ng magulang sa atin? Mag-ingat ka, anak. Kasi ayaw ng magulang na mapahamak. Ganon din po yung Diyos. Anak tayo ng Diyos, ayaw ni Lord, mapahamak tayo dito sa lupa. Dito sa mundo. Hindi po sa impyerno, ha? Ang pinag-aralan po natin ngayon, that is practical aspect of our life here on earth. Diba? Practical po yun. So, walang kinalaman ang eternal salvation sa practical na pamumuhay po ng isang tao. That is temporal salvation po yun. Ito yung practical. So, malinaw na meron pong puot po ang Diyos. Kaya wag na po natin hintayin na kakaputan pa po tayo ng Diyos. Diba? Lahat naman tayo ay nanggagaling po sa isang tinatawag na makasalanan. Pero alam niyo po ba, ang the best po, anytime, kaya tayong patawarin ni Lord. Yes. Pagka tayo ay lumapit na sa Kanya, humingi ng tawad, magpakumbaba sa Lord. Kasi pag ang tinatawag na repentance is turn away from sin. Pagtalikod po yan sa kasalanan. Kaya ka nag-repent sa Lord. Hindi yung repent lang na nag-repent ka sa bibig mo. And yet, ganun pa rin ang ginagawa mo. Di po ba? So, pagka ganun ang tao, sino niloloko niya?
niloloko niya? Sarili niya at saka ang ating Diyos. Tama po? Okay. So, mahalaga na makita ko natin na iba yung pag-ibig ng Diyos, iba rin yung pagkaputi. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, una po yun, pinadama ko sa atin. Di po ba? John 3:16, sabi, for God so loved the world. Sino pong tinutukoy doon na world? Tayo po na mga tao ng Diyos. Tayo po na mga hinirang ng Diyos before the foundation. So, dito malinaw, ano pa po ang mga talata na sinasabi po ng ating Panginoon na talagang napupuot siya sa mga tao o sa mga anak niya na masuwayin. No? Ephesians chapter 5 verse 6. Sabi po dito, ito ay babasahin po natin. Huwag hayaan ang sinuman na maninang kayo ng walang kabuluhang mga salita. Di po ba maraming maninila ngayon? Maraming scammer ngayon, lalo na sa social media. Di ba mag-ingat po tayo, no? Kaya sabi ni Lord, mag-ingat kayo o huwag hayaan ng sinuman maninang kayo ng walang kabuluhang mga salita. Sapagkat dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang pagkapuot ng Diyos sa mga anak ng di pagkalima. No? Binanggit ulit dito ng ating Panginoon kasi ayaw talaga ni Lord. Napupuot talaga si Lord sa mga anak niya na ayaw sumunod sa amin. Ayaw sumunod sa amin. Kaya salamat po sa Lord dahil kayo ngayon mayroong puso na gustong sumunod po sa ating Panginoon. Okay? Sa verse 7 sabi, sa mga tuwid ay huwag kayong maging mga kabahagi nila. Kanino? Sa mga tao na hindi nga nagtatalima sa Lord. No? Ano pa? Sapagkat kayo ay isang kadiliman, dapat ngayon kayo ay kaliwanagan sa Panginoon, lumakad gaya ng mga anak ng kaliwanagan. So, gusto talaga ni Lord na ang buhay natin maging maliwanag, hindi po maging maliwanag. Tingnan niyo po, pagka naglalakad tayo sa dilim, hindi po ba nangangapa tayo? Tama po? Ano po ba ang mangyayari sa isang tao pag lumakad sa dilim? Ano po kaya ang magiging experience po niya? Po? Madadapa, tama. Matitisod siya, hindi niya nakita dinadaanan. Ano pa po? Mapapahamak. No? Kasi maaring ang nilakaran niya, bangin na pala. Di mo ba? Kaya pag bangin na, syempre malaglag ka, tamang sabi ng sister, mapapahamak ka. Okay? Pero yung kapahamakan na yun, hindi siya impyerno, dito lang po yan sa lupa. Sa buhay natin na ito. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng pamakan siya sa amin. Di po ba? Kaya maraming mga tao ngayon napapahamak sa buhay. Bakit? Kasi hindi po alam ang katotohanan sinasabi natin. Napapariwara, marami po. Di po ba? Nakita ko minsan sa yung hindi pa nagsara dati yung shell dyan sa doctors. Alam po shell po dyan. Pag pumunta ka na madaling araw, halos lahat mga babae, iinom. Magdamag po yun. Sabi ko, matindi na pala. Pati mga babae, talagang, ano na. So, tingnan niyo po, mag-aralan niyo mabuti. Maraming gumagawa ng gano'n na napapahamak. Ano pong ibig ko sabihin? Ang iba, hindi niya sinasadya, nabuntis siya. Totoo po ba yun? Bakit? Nilasing. Tama ba? Oh. Totoo po yan. Hindi ko po inaano yung mga kababaihan natin. Pero yun po talaga ang mga nangyayari po ngayon. Ano pa? Na-aksidente. Napapahamak ang buhay, physical. Tama po? Kasi kung ikaw ay sumunod lang sa Diyos, hindi ka mapapahamak. Hindi ka mapapahamak. Tutulungan ka ni Lord. Huwag ka dyan kasi makasalanan dyan. Hindi ba? Hindi ba? So maraming tao ngayon napapahamak. Kaya, tingnan nyo. Hanggang ngayon, maraming mga anak ng Diyos, dala-dala po yung mga bagay sa buhay. Ano po yung mga bagay sa buhay? Talaga. Mga problema, mga nangyayari na hindi inaasahan, gano'n na yan. Ang iba naman, mga
ang bagahe, dapat tanggalin yan. Para pagka lumakad ka, magaan. Tama? Yun mo, pasan-pasan mo lagi kasalanan mo. Araw-araw po yan. Pasan-pasan mo, mabigat po yan. Kaya tingnan niyo po, minsan ang puso natin, buhay natin minsan walang kapayapaan. Kasi nga, may dala-dala tayo. May ano tayo, bagahe tayo na dala-dala. Dapat tanggalin na natin. Ano po ibig ko sabihin? Dapat tanggalin na natin pagkatiwala sa Lord. Tama po? Para magaan yung ating paghambang, paglalakad, paglalakbay, patungo po sa paglilingkod sa ating Panginoon. Diba? The best po yun. Kasi kami nakaranas din po ng ano. Pero salamat sa Diyos dahil sa biyaya ng Diyos, dinala kami ni Lord sa tama at totoo. Yes. Okay, tulad po nito. No? At mahalaga po yan mga minamahal. No? At ano pa pong sabi dito? No? Na sa mga sinasabi po yung pagkaput ng Diyos. Anong sabi dito? Bakit napuput ang Diyos sa mga tao? Ito po, ginagawa po kasi nila ito. Ngunit, ang pakikiapid, nandito na naman, no? Pabalik-balik, sinasabi nito. Mula Colosas hanggang Efeso. Kasi ayaw talaga ni Lord, no? Ano pa pong sabi dito? At lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag itong hayaan kahit minsan na mabanggit sa gitna ninyo, gaya ng narapat sa mga santo. Ibig sabihin, pag sabing santo, ibig sabihin yung mga mananampalataya, yung mga naglilingkod sa Diyos. Ni ang kalaswaan, ni mangmang na pagsasalita. Ayaw din po ni Lord po yan. Kundi bagkos ay magbigay ng pasalamat. No? Sapagkat ito ay nalalaman ninyo na walang mapakiapid ni maruming tao, ni masakim na tao, na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ang may anumang pamana sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. So ayaw talaga, wala tayong mamanahin sa ating Panginoon. No? Maring dito sa lupa, isi-isi lang tayo, pero pagdating po sa Lord, nandun na po yun. Okay. At tandaan po natin, dapat dito pa lang sa lupa, Yes. yung kung anong sinasabi ni Lord, gagawin na po natin sa ating paglilingkod. Okay? Para po hindi tayo mapariwara, hindi tayo mawala sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi pag nawala ka na sa paglilingkod, doon na po mag-umpisa po yan. Tama po? Doon na po mag-umpisa na tutok-sutok ka, dahan-dahan na po yun, hanggang sa nagustuhan mo rin ng flesh mo, ng laman mo. Okay na. So, hindi mo alam ang magiging resulta sa pamakan. Tama? Okay? So, ayaw po ng Diyos. No? Si Lord po mismo nang sabi niya, hindi ako, kasi nabasa po natin. Kaya dito, ano po ang dapat natin gawin? Ito po, meron tayong dapat gawin. Sabi nyo dito, sa verse 1 ng Ephesians chapter 5, kayo sa makatuwid ay maging mga tagasunod ng Diyos. Ito pala ang gusto ni Lord. Diba? Tayo daw ay mga tagasunod ng Diyos. Hindi ng tao. Diba? Hindi sa pagdidikta ng tao, dapat tayo ay tagasunod ng Diyos. Katulad dito sa ginagawa natin ngayon, akala nyo ba sa amin kayo sumusunod? Hindi. Kanino kayo sumusunod? Kay Lord, sa Diyos. Kaya kayo narito para sa ating Panginoon. Kaya din kami narito para din sa ating Panginoon. Okay? For the glory of God. Okay? Kasi, katulad nga sa sinabi ko nakaraan, na pagka ganitong oras, kung hindi mo gagawin para kay Lord yun, ba't pa kami pupunta dito? Tama. Masarap na ng humiga. Magpakasarap doon sa bahay. Diba? Ba't pa kami pupunta dito? Gagastos pa kami ng visit o effort namin. Pero bakit ginagawa ko namin ito? Kasi ginagawa namin ito para kay Lord. Ganon din po kayo. No? Dapat masarap na yung pahinga nyo dyan. Naghihintay kayo ng customer. Diba? Pero bakit ginawa nyo ito? Kasi ginagawa nyo yan para sa inyo. Palagi natin isipin na ang ginagawa natin para po sa ating Panginoon. Para po hindi tayo mapagod sa paglilingkod
pong sekreto po yan. Kaya sabi ni Lord sa pagitan ni Pablo, kayo sa mga tuwid ay maging mga tagasunod ng Diyos, gaya ng minamahal na mga anak. Tayo po, minahal ng Diyos. Ang tao lang ayaw magmahal sa Diyos. Marami pong tao ngayon na ayaw magmahal po sa ating Panginoon. Diba? Mas minamahal pa po yung mga bagay sa mundo, mas minamahal pa yung ito, harap-harapay, asawa ko, pagka ako nag-preach sa church, sabi ko, ang first love ko si Lord, hindi siya. Bakit? Tao lang yan. Di ba? Kaya sabi ko, ang mahalaga, yung unang mahalin, yung Diyos. Hindi yung tao. Sekundary na lang yung asawa mo, pamilya mo. Tama ko? Yes. Pero dapat, pinakauna yung Diyos. Kasi tingnan niyo naman, hindi naman siya nagbigay sa buhay ng Diyos. Di ba ba? Hindi na po nagbigay ng buhay natin. Si Lord, hindi naman siya. Siya po'y ginamit lamang na naging partner mo sa buhay. Binigay ko yun. Tama ko? Kaya, mahalaga po yan na makita po natin na dapat po tayo, una, sumunod po sa Diyos. Okay? Sumunod po tayo sa Diyos. Gaya ng minamahal na mga anak ng ating Panginoon. Verse 2. At lumakad sa pag-ibig. Gaya ni Kristo rin na umibig sa atin. Okay? Ang katibayan kung bakit natin iniibig po ang Diyos, ginagawa natin ang utos ng Diyos. Ano po yung utos ng Diyos? Ito po ba ang fellowship natin na ito? Utos po ba ng Diyos to? Utos ng Diyos, magpalakasan tayo sa isa't isa. Sabi ni Lord, nang alin? Spiritual. Kasi ang tao, hindi lamang sa physical na bubuhay po yan. Meron po siyang espiritu, meron po siyang kaluluwa. Tama po? So, importante po sa ating buhay na ito. No? Yung pag-ibig na gaya ng pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. Ng pag-ibig ng ating Panginoon Kristo, ang sabi ko dito, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang isang handog at hain na babangong samyo. Inandog ni Lord yung kanyang sarili para sa atin. Kaya ang buhay natin, hindi na po tayo ang may pag-ari. Sino po may pag-ari? Si Lord, ang Diyos, kasi pinili na po tayo, tinubos na po tayo ng ating Panginoon, Jesus Cristo. Okay. So, gaano ka hindi pag-ibig ng Diyos niya? Hindi po ba? Si Lord naman, nung pinanganak na, hindi naman sa Good Samaritan. Diba? Saan mo siya pinanganak? Sino ko pinanganak sa atin sa ospital? Iba siguro dito, naka-aircon pa. Siguro, sa bus. Walang tumanggap sa kanya. Long time. Talaga kung inaayawan siya ng mga tao. Pero tingnan niyo po, siyang nagtubos. Kaya doon papasok yung tinatawag na the birth, Jesus Christ, the death of Jesus Christ, and the resurrection. The burial, Jesus Christ, then, sa huli, the resurrection of our Lord Jesus Christ. Yun ang katagumpayan, yung resurrection. So, tinubos po tayo, kaya ang buhay natin ay may pag-aari. Okay? Mulat sa pool pa naman, siguro talaga may ari. Diba? Pero itong tinutukoy nito, ito po yung kaligtasan ng buhay na walang tinubos po tayo ng ating Panginoon. Kaya, maliwanag po na itong nagtubos sa atin, siya po yung ating Panginoon. Yung ating Panginoon Kristo na siya po ang nagtubos. Okay? So, ano pa pong sabi dito? Sa 1 Corinthians chapter 6. Bago tayo magtapos, no? May tingnan po yung ating sharing. Verse 19. Sabi dito, ano, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay ang templo ng Espiritu Banal na nasa inyo? Nataglay ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili.
Verse 20, sapagkat kayo ay binili sa isang halaga, sa makatuwid ay luwalhatiin ang Diyos sa inyong katawan at sa inyong espiritu na mga pag-aari ng Diyos. So tayo pala pag-aari na po ng Diyos. Yes. Bakit? Kasi binili na po tayo ng dugo ng ating Yesu Cristo. Tinubos po tayo ng dugo ng ating Yesu Cristo. Whether you like it or not, yun talaga ang nangyayari. Kaya mahalaga na maglingkod po tayo sa Diyos. Sumunod po tayo sa ating Panginoon. Okay? Para hindi po tayo mapariwala sa mundo ito na ating po ginagalawan. Okay? Kasi matinding kalaban natin, last of the flesh. Meron pa tinatawag na last of the eyes. Meron pa tinatawag na pride of life. Meron pa tinatawag na David. So marami po. No? Tayong kalaban. Pero wala yan. Basta nasa atin si Lord. At tuloy-tuloy po tayo maglingkod po sa ating Panginoon Diyos. Okay? So, yun po, no? Na mga bagay pala na yan ay pagsamba din po pala yan sa Diyos-Diyosan. Yung mga ginagawa ng mga tao ngayon. Hindi sila maalis po doon. No? So, ayaw po ng ating Panginoon. Nandun po talaga yung puot ng Diyos. Okay? So, maaaring hindi pa po yan na pinapataw ni Lord. Baka mamaya, pag na, na si Lord, kukunin na yung buhay niya. Kukunin ang buhay nila. Di ba? Sa mga gumagawa na hindi maganda. At tingnan niyo po, yung Sodom at Gomorrah, bakit ginunan ng Diyos? Sa lumang tipan. Bakit ginunan ng Diyos? Because of sin. Ginunan ng Diyos, di ba? Ano po ang ginamit ni Lord doon sa paggunaw? Apoy, di ba? Tinupok ng apoy, ang Sodom at Gomorrah. Okay. So, during that time naman, sa panahon ni Moises, ni Noah, di ba ginawa natin po ang mundo? Sa pagitan namin ng tubig na ba? Bakit ginawa ng Diyos yun? Sabi, kasi si Lord ang gumawa niya, ba't niya ginawa? Because of sin. Dahil sa kasalanan. Actually, nakipag-bargaining pa si Abraham. Lord, kung meron kayo nakita na mula 50 hanggang 10 na matuwid, gugunawin niyo pa kaya? Alang-alang sa 50 o 10 sabi ni Lord, hindi ko gugunawin. Pero bakit ginuna? Kasi wala siya nakita ni kahit 10 na matuwid sa lugar. So, puro ang mga tao doon, puro mga nasa prostitusyon, mga tao doon ay hindi kumikilala po. Yun po yung tinatawag na atheist. No? Pagka tao, walang Diyos, atheist po yan. No? Walang Diyos sa buhay. So, matindi po yun. Kaya tayo, salamat sa Lord dahil nakilala natin siya sa Biblia ng paraan. Ito po. Ng Diyos na makapagbigay ng encouragement sa buhay po natin. Di po ba? Bihira po ito. Maraming tao pupunta sa akin, hindi naman salita ng Diyos. Okay? So, mapalad po tayo sapagkat ito po ay ang ginagawa natin ay talaga ito ang kalooban po. Kaya tuloy-tuloy na po tayo sa paglilingkod sapagkat ang paglilingkod ay pagsunod po yan sa atin. Okay? Yes, ma'am. So, dalapan na po tayo ngayon sa question and answer. Ano po kami?